Lastly po, sir, message niyo po sa anak niyo si BP Inday na talagang grabe ho ang atake sa kanya nitong mga nakarang araw. Ano pong message niyo kay BP Inday? Sabi ko nga kay Inday, ako magprangka ako. Kaming mag-ama. Sabi ko, Day, dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan, wala kang mapala. Trabaho ko lang every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina alas 10, alas 9, alas 11. Magkain ka tapos hindi mo na pirmahan. May pirma yan doon sa tao na ano mo yung executive secretary whom you trust. But the problem is, kung abogado si Inday, basahin mo talaga. Kasi takot ka magkamali eh. Makatapos niya mga alas 6, alas 7 ng umaga, matulog kami minsan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo ang punta. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk, sa totoo lang. Kung wala ka naman ambisyon other than really just being there sitting as a president, sitting meaning doon sa silya, wala ka kwenta-kwentang buhay. Pati yung ulam, baski gaano ka husay ng cook. Pagdating mo sa wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat. Buti naka-recover ako dahan-dahan ng wala talaga, sabi ko. Ako sabihin ko sa kanya, if it's only kung ano lang na wala kang makuha at saka maliit yung sweldo, makukuha mo yan dyan sa sa kaliit ng sweldo ng yawa na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. I will not give it to anybody else. Kayo yung iba nang nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, alam mo, ang buhay, swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that may be in the future.